Okay. So, okay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin ito ngayong naging viral na video ng mga kaibigan kahapon na tungkol doon sa naganap na graduation sa UP ng batch 2025 ng mga kaibigan. And meron nagsalita roon si attorney anong pangalan nito mga kaibigan? Wait lang, hanapin ko yung pangalan. Hanapin lang natin yung pangalan mga kaibigan. No? Wait lamang po. Okay. Itong si... Ano pangalan no mga kaibigan? Yung isang abogado? Wait lang ha. Hanapin ko lang. Alimutan ko eh. Basta isang abogado naging guest speaker doon sa pagtatapos ng batch 2025 sa UP ng mga kaibigan. And kani-kanina lang ay nakabalita ko na ito pala ay kapatid ni Attorney Shell Jokno ng mga kaibigan ito. And itong attorney na ito mga kaibigan ay isang bahagi siya ng yung gumagawa ng kasaysayan ng Pilipinas, no? May kinalaman siya sa history ng Pilipinas, no? Itong attorney na to na naging guest speaker sa pagtatapos ng batch 2025 sa UP, no, mga kaibigan. And alam nyo ba, no, mga kaibigan, alam nyo ba na sa kanyang bahagi ng kanyang speech, no, mga kaibigan, which is para sa akin, parang napakalaking bahagdan o napakalaking porsyento ng kanyang speech is talagang tumukoy ng gusto doon sa ginawa at naging gawi nitong si Chis Escudero, no mga kaibigan. Dahil sa itong si Chis Escudero ay galing din pala ito, produkto rin ito ng UP, no? So si Chis Escudero ay UP and taga-UP din ng lata, no mga kaibigan. Okay? So para hindi na tayo masyadong magpahaba pa ng ating paliwanag ng mga kaibigan ay panoorin natin ang video pagkatapos ay bigyan natin ng reaction. Okay? So video pasok. Asan si video? Wait lamang mga kaibigan ha. Asan si video? And hopefully maging maayos yung ating video. Saan na? Wait lang mga kaibigan. Ayan, yan. Na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan, at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isang honor, excellence, service ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Yun. Sabi mga kaibigan, yung honor, yung dignity, di ba, ay dapat patunayan lalong-lalo na sa gawa. Sabi nitong guest speaker ng UP, sa UP ng mga kaibigan. Okay, tuloy natin. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan. Kahit paman, Your Honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, Wait, So yun ang gusto kong ipapansin sa inyo mga kaibigan, ano. Ang sabi dito, yung Your Honor, kasi pag sinabing Your Honor, para bang di ba? Parang nire-respeto ka, kagalang-galang ka, di ba? Kataas-taasan ka, di ba? Parang napakataas ng pagtingin sa iyo nung tumatawag sa iyo ng Your Honor, di ba? Pero sabi rito ng guest speaker mga kaibigan, yung salitang Your Honor ay hindi po nangangahulugan lamang or hindi lamang po ginagamit lamang sa kung ano yung katungkulan mo, di ba? So even you are not on that position, pero ikaw ay may dignidad, ikaw ay karespeto, parang ibig niya sabihin na you can be considered to be called as Your Honor, di ba mga kaibigan? O, tuloy. Pero doon may point din yun ha. Oh.
marami sa binabating Your Honor ay wala talagang honor. Yun ang masaklap. On- Di ba? Yun ang masaklap doon, mga kaibigan. Sabi niya, marami sa mga binabating Your Honor ay wala talagang honor. Di ba? Oh. Honor is not built into the position. We Yun. Honor is not built into the position. Sabi nung guest speaker. all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the Tama. position does not confer honor. You bring honor to the position. Tama, di ba? Hindi yung posisyon ang magbibigay sa iyo ng karangalan. Hindi yung posisyon ang magbibigay sa iyo ng kataas-taasan, di ba? Your Honor, kataas-taasan, di ba? Hindi, kundi ikaw. Ikaw na nasa posisyon ang magbibigay ng karangalan doon sa posisyon na hawak mo. Di ba? Tama naman mga kaibigan, di ba? Ikaw na tao na nakaposisyon, ikaw ang magbibigay ng karangalan doon sa posisyon na hinahawakan mo. Di ba? Kasi yung iba, mga kaibigan, di ba? Kaya nga talagang nagpipilit na magkaroon ng posisyon. Kaya nga talagang nagpipilit na mailuklok sila. Yung iba naman, tapos na ang termino, nagpipilit pa rin na makabalik sa kanilang termino. Bakit? Ang habol nila ano? Ang habol nila is yung karangalan. Kasi akala nila, yung position nila, yun ang nagbibigay sa kanila ng karangalan. Which is, nagkakamali sila doon. Diba? Yun ang isang napakalaking pagkakamali. Kundi, ikaw na tao na nasa position, ikaw ang magbibigay ng karangalan doon sa position na meron ka. Diba? O, tuloy natin. Not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Dito mga kaibigan, parang sinasabi na ang isang tao, if you are a product of UP, di ba? Kinakailangan matalino ka, kinakailangan may prinsipyo ka. Pero sabi nung guest speaker nila, mga kaibigan, ano ang silbi ng talino kung walang prinsipyo? Di ba? Yung prinsipyo, yun yung paninindigan. Mga kaibigan, yun ang paninindigan, no? So, sino ang tinutukoy dito nitong guest speaker, no, mga kaibigan, na aanuhin mo ang talino kung wala ka naman prinsipyo? Tuloy natin. Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay Nakaw, anong salita daw yun, mga kaibigan, na binigay niya bilang example? Forthwith. Naku, parang alam na natin ito. Parang alam na natin kung sino to, mga kaibigan. Forthwith. Sino ba ito? O, Tiloy. ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Yun. Yung forthwith daw, mga kaibigan, ayaw intindihin nung nanunungkulan sa Senado. Di ba, mga kaibigan? Pag sinabing ayaw intindihin, pwedeng alam niya dahil matalino, pero ayaw niya lang intindihin. Di ba? O, nanunungkulan daw sa Senado. O, tuloy natin, mga kaibigan. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. UP graduate daw yung mga kaibigan. UP graduate daw yung nakapwesto sa Senado na ayaw intindihin yung salitang forthwith. Tuloy. Hindi agad, forthwith,
kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. So, sino yun, mga kaibigan? Sino yun? Yung forthwith, ayaw nang intindihin, binigyan pa ng ibang pakahulugan. Di ba? Anong pakahulugan? Pagkalipas na lang. Forthwith, meaning pagkalipas ng 4 na buwan. Forthwith, meaning pag may pagkakataon. Alam na natin kung sino yun, no, mga kaibigan. Sino ba yung, hanggang ngayon naman, di ba, hanggang ngayon naman, talagang ini-extend pa rin nila yung usapin tungkol doon sa impeachment. So, alam na natin kung sino yan, ano? Yan ata yung dating Senate President na ngayon ay Senate President uli. Di ba? Si Chis Escudero, no, mga kaibigan. O, tuloy pa natin. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Diba? Matalino si Chis Escudero. Graduate ng UP si Chis Escudero, mga kaibigan. At ang UP, meron silang kumbaga prinsipyo, di ba? Ang ginagamit nila ay talino at prinsipyo. Pero pagdating dito kay Chis Escudero, mga kaibigan, lalo na, no, mga kaibigan, na nung sinabi niya na dapat sana ang ginamit daw na salita instead of forthwith ay immediately, na mga kaibigan. Ang sabi nitong guest speaker, mga kaibigan, what a nonsense word. Diba? Talino, taga-UP, tapos sasabihin na may gumagamit ng mga nonsense na mga salita. Diba, mga kaibigan? So dito makikita natin na talaga namang halos ikahiya na siya, no? Parang gusto na siyang isuka, parang sinusuka na siya ng gusto ng mga taga-UP. Di ba? Isipin niyo ilan daan yung mga graduates na naroon. At pag sinabing graduates, mga kaibigan, nagtapos yun ng iba't ibang mga kurso. Di ba? Baka meron pa nga doon mga nagtapos din ng pagka-abogasya eh. Di ba? In front of those graduates, di ba, ay sinabi ang mga salitang ito. Di ba? UP graduate yan, pero forthwith lang. Di ba? Ayaw intindihin, binigyan pa ng ibang pakahulugan na yung salita na ibinigay niya doon sa pakahulugan niya para sa forthwith ay tinawag na nonsense word. UP graduate, mga kaibigan, di ba? Kaya nga yung alma mater niya, yung UP, at yung mga nasa UP, halos parang isuka, parang ikahiya na etong si Chis Escudero. O, tuloy natin. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Exactly. Di ba, Ma'am Tess Paraon, makapal ang mukha. Sipin mo, sisihin pa niya yung gumawa ng konstitusyon. Di ba? Paano mo sisisihin yung gumawa ng konstitusyon? Dapat kung sisisihin mo ang gumawa ng konstitusyon, parang sinabi mo na hindi dapat sundin ang saligang batas dahil mali, hindi tama yung gumawa ng konstitusyon. Di ba? Parang ganun yun. Ngayon, nasabi nga dito ng tagapagsalita, mga kaibigan, ay kawalan ito ng prinsipyo. Di ba? Kawalan ito ng prinsipyo. Ano ang nagpawala doon sa kanyang prinsipyo? Ang nagpakawala doon sa kanyang prinsipyo ay yung kagustuhan. Sabi nung nagsasalita, mga kaibigan, ay yung kagustuhan at pagpipilit na manatili doon sa kanyang posisyon. Di ba? So, ang lundo, mga kaibigan, ang lundo kung bakit nagpakabobo. Ang lundo kung bakit talagang sinadya na pumayag na mawalan siya ng prinsipyo. Ang lundo kung bakit talagang tinatanggap niya na yung kanyang alma mater ay sinusuka na siya. Ang lundo ng lahat ng ito, mga kaibigan, personal interest.
yung kagustuhan na manatili sa kanyang posisyon. Di ba? O, money talks, sabi ni Infinite Stream, money talks, bilyonaryo. Okay, o, tuloy natin. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. Yun ang masaklap, di ba mga kaibigan? Kapag ka, tama si Infinite Stream, money talks, di ba? Sabi nito, kapag ka ang pera, di ba? Kapag ka ang pera ang pinairal mo, no? Kasing kahulugan nung binanggit ng guest speaker, di ba? Hindi ka man lamang pwedeng tawaging tao. Di ba? Parang sinabi ng guest speaker, mga kaibigan, yung mga labis ang pagmamahal, labis ang pagpapahalaga sa pera na halos kalimutan na o payagan na mawalan siya ng prinsipyo, ang sabi ng tagapagsalita, hindi man lamang pwedeng tawagin na tao. Kaya nowadays, doon sa mga public servants, di ba? Na mga nasa matataas pa na posisyon na nakikita natin na talagang ang sinasamba and they are trying to kunwari ay magseserbisyo pero ang habol nila ay pera, hindi po sila tao. Hindi sila tao, they are not human. At dahil sa hindi sila tao, paano nilang pagsisilbihan ang taong bayan? That's a simple logic, mga kaibigan. Kung hindi sila tao dahil sa napakatindi ng kanilang pagpapahalaga sa pera, paano pa nila pagsisilbihan ang taong bayan? Di ba, mga kaibigan? At lalahatin na natin lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno na nakikita natin na sobra and they are only after for the money, they are not human. Kapag hindi sila tao, paano nila pagsisilbihan ng tao? Ang taong bayan. Di ba, mga kaibigan? BMB Romy, shout out. Yan. Di ba? So, dito mga kaibigan, mismong alma mater na. Di ba? Mismong pinanggalingan na ni Chis Escudero, talagang ipinakita na, mga kaibigan, na kahiya-hiya talaga, and they are not proud, parang sinabi nila na they are not proud with Chis Escudero. Alam niyo, sa totoo lang, mga kaibigan, kapag ka ikaw ay galing sa isang eskwelahan at medyo malayo yung iyong narating, di ba? Yung eskwelahan o universidad na pinanggalingan mo, proud sila sa'yo. Tama, mali? Proud sa'yo. Di ba? Pero, sa nangyari kay Chis Escudero, di ba, na talagang laman siya. Naging laman siya ng speech o pagsasalita nitong guest speaker sa graduation po ng batch 2025 ng UP. Di ba, mga kaibigan? Hindi sila proud na meron silang produkto na ngayon ay hindi lamang basta senator, kundi Senate President pa. Bakit? Kasi, ang sabi doon sa paliwanag kanina, walang prinsipyo etong si Chis Escudero. At nawala din yung pagkatalino nitong si Chis Escudero. Bakit? Isipin mo, yung inihalimbawa niya kanina, di ba? Simpleng fourth with lang. Binigyan ng ibang pakahulugan na after 4 months na lang o may pagkakataon. Sinisi pa ang gumawa ng konstitusyon. Dapat daw hindi forthwith ang ginamit, kundi immediately. Ang taga-UP, mga kaibigan, kapag ka ikaw ay matalino, proud na proud ang university sa'yo. Pero kung ikaw ay matalino, pero sa ilang salita lamang napatunayan na hindi ka pala talaga matalino, bobo ka pala talaga, at dahil sa kabobohan, mga kaibigan, pumayag ka na mawalan ka ng prinsipyo.
Pero ano ang ugat ng lahat ng ito? Nabanggit din ng guest speaker kanina, mga kaibigan. Sabi niya, yung sobra, labis na pagpapahalaga sa pera. Di ba? Kaya nga sabi niya, hindi human. Parang sinabi niya si Chis Escudero ay hindi human. Si Chis Escudero ay hindi tao. So what do we expect? Kaya pala, mga kaibigan, di ba? Kaya pala, kapag ka tinatanong si Chis Escudero, nagtatago siya doon sa malumanay na salita, nagtatago siya doon sa husay niyang mga twiran, pero ang totoo, mga kaibigan, hindi niya kayang maglingkod sa taong bayan dahil sa siya ay considered to be as not human. So alam niyo na, mga kaibigan, mahaba-haba pa ang political career nitong si Chis Escudero. Mahaba-haba pa ang tatakbuhin sa political career nitong Chis Escudero. And nakadepende yon. Nakadepende yon sa taong bayan. So alam nyo na, meron 2028. At mga susunod pa, no, mga kaibigan, alam nyo na. Di ba? Sabi ni Ma'am Tess Paraon, I think ikinahihiya si Chis ng UPF. Di ba? Exactly, talaga ikinahihiya. Di ba? Tuloy natin. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement. Diba? Mga kaibigan, sabi niya rito, no? A simple way para yumaman ka agad at magpayaman ka agad. Di ba, mga kaibigan? Ginagamit yung taong bayan. Ginagamit yung koneksyon. Kung ating lalagumin pa ng gusto, mga kaibigan, kung ating palalalimin pa ng gusto, yung huling kataga nitong guest speaker, mga kaibigan, di ba? Ginagamit ang position, ginagamit ang taong bayan, ginagamit ang koneksyon. Nakita naman natin, no, mga kaibigan? Di ba? Nakita natin. After ng 19, pumasok ang 20 Congress, biglang may lumabas na issue tungkol sa insertion. Tama, mali. Na yung insertion sa budget, mga kaibigan, hindi po birong pera yon. Hundreds of billions ang usapan doon, mga kaibigan. Di ba? Hundreds of billions ang usapan doon. At ang mga konektado doon sa yung nakinabang, doon sa hundreds of billions na insertion na ginawa nitong si Chis Escudero, mga kaibigan, dahil siya ang Senate President, di ba, mga kaibigan? Ang makikinabang doon, puro sino? Halos kaalyado nila. Di ba? Si Bongo ng Davao. Di ba? Villanueva ng Bulacan. And marami pa kung iisa-isahin natin. Di ba? Ang nakikinabang ay yung tinatawag na Duterte. At pinakinabangan din naman yun ni Chis Escudero. Di ba, mga kaibigan? Pinakinabangan din yun ni Chis Escudero. Isipin ninyo, nung magkaroon ng eleksyon para sa pagka-speaker, di ba? Panalo si Chis Escudero. Bakit? May connection. Kaya tama yung sinasabi ng guest speaker. Di ba? Malaking bagay yung connection, malaking bagay yung paggamit sa taong bayan. Para ano? Para magkamal ng pera. Di ba? Tama si Chis Escudero. Okay, tuloy natin to. Emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future.
Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Okay. So, yan no, mga kaibigan, nakita natin, di ba, na talagang etong si Jesus, if he is proud to be, sabi, kasi kahit sino naman, di ba, I'm proud to be UP, UPian, di ba, UPians, no? I'm proud to be, galing ako sa ganito eskwelahan, galing ako sa ganito university, taas no pa na hinaharap niya at pinagmamalaki sa taong bayan na galing siya sa ganitong university. Pero, mga kaibigan, napakalaki naman ng kaibahan nun na ikaw proud ka sa pinanggalingan mo, pero yung pinanggalingan mo, halos isinusuka ka na dahil sa ginawa mo. Di ba? Dahil sa kawalan ng prinsipyo mo. Di ba? Isinusuka ka na ng pinanggalingan mo dahil sa bobohan. Di ba? Bakit natin nasabing bobo? Ang yabang mo naman, host. Ang yabang mo naman, host, na magsabi na bobo si Cheese. Eh, hindi lang sa ating galing yun, mga kaibigan. Di ba? Yung kapatid ni Atty. Sel Jokno, yung tagapagsalita, yung guest speaker nila. Di ba? Simpleng salita lang, forthwith. Eh tayo nga, alam natin, ano ba ibig sabihin ng forthwith, mga kaibigan? Anong kasing kahulugan ng forthwith? Ano ang forthwith sa Tagalog? Agad. Di ba? O agad, gawin agad. O alam natin yan. Hindi tayo galing na UP. Hindi tayo abogado. Hindi tayo kilalang tao. Pero alam natin ang kahulugan ng forthwith. Agad, gawin agad. Agad. Di ba? Pero itong isang speaker o Senate President na mga kaibigan, na isang abogado at galing pa ng UP, ikinahihiya ng eskwela ng universidad na kanyang pinanggalingan. Bakit? Dahil doon sa salitang forthwith, doon nagsimula. Binigyan ng ibang kahulugan na napakalayong kahulugan. Na ang forthwith daw ay kasing kahulugan na after 4 months. Na ang forthwith daw ay kasing kahulugan na pag may time na, pag may time pa, pag may pagkakataon pa. At para panindigan yung kanyang kabobohan tungkol sa pagbibigay ng kahulugan doon sa salitang forthwith, sinisi pa yung gumawa. Di ba? Sinisi pa yung yung framer ng Constitution. Na dapat daw hindi forthwith ang ginamit, kundi ang dapat na ginamit daw ay immediately. Di ba? So, doon sa kabubuhan na yon, mga kaibigan, at maging nabanggit din yung labis na pagpapahalaga, labis na pagmamahal sa pera, nabanggit din ng mga kaibigan doon. Yun yung mga point na halos parang ikinahihiya na siya ng kanyang alma mater, ikinahihiya na siya ng mga taga-UP. Yun ang napakasaklap. Mga kaibigan, yun ang napakasaklap. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo lang po kung magkaroon tayo ng pagkakataon, mahanap lang po ako ng ating pamasahe. Pupunta po tayo, imimit natin si OWA admin, si Atty. PY, ng mga kaibigan. And i-cover natin yung caravan na on the way na ngayon, ongoing na ngayon ng mga kaibigan, oras ba? Alas 9:05 na, 50 na. Kanina nagsimula yun alas 8. Ongoing na po yung caravan dito sa UAE. Pag nakaroon tayo ng pagkakataon, hahanap lang tayo ng pamasahe, pupunta tayo ron, kausapin natin si Atty. PY dahil meron pa po akong mga iba pa mga problema ng mga OFW na ilalapit. Pagkatapos ay i-cover natin yung caravan para maipakita sa taong bayan na ang gobyerno natin ngayon, hindi lamang inilalapit ang gobyerno sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kundi inilapit din ng gobyerno sa mga OFW. So abangan yan, pag nagkaroon ako ng pagkakataon mamaya, i-cover natin tapos i-upload ko ng mga kaibigan. And sa mga kaibigan, do like and share. And sa mga bago pa lamang napapasok at manonood ng replay, baka naman, mga kaibigan, ay subscribe po. Tapos ay panoorin nyo na rin yung ating mga yung mga replay nito,
yung replay nito mga kaibigan, yung re-upload nito, hahati na sa dalawa, baka naman pwede pakishare ng mga kaibigan. Okay? So yun lamang mga kaibigan, maraming salamat po sa pagbisita sa akin, sa pag suporta sa channel na ito. And hope to see you later kung matuloy ako o hindi mga kaibigan doon sa Caravan. Hope to see you later. No? Okay, ingat po. God bless. Happy Sunday to all of you. Bye!